Of course, we all know, si Speaker, yung former Speaker Martin Romualdez, na hindi nakasama sa mga nirekomenda kahapon dahil nga, hindi natin nakita si Orly Gutesa. But what do you think of that? I mean, yan ang parang weakness ni President Marcos. Siyempre, pinsan niya yan eh. At speaker yan throughout the 19th Congress. Ano ang pwede? I mean, the President is walking a tightrope when it comes to his cousin. Ano? Ano ang pwedeng mangyari dyan? Well, una, itong controversy kay Gutesa, mukhang the plot thickens. Talaga. Dahil bigla na lang siya nawala nung lumabas yung balita na fake yung Notary Public, no? At mukhang ipapakita yata sa Blue Ribbon yung findings, yung forensic findings na fake nga daw yung signature, no? Yung ganyan. So in other issues hindi yan big deal, pero dito big deal eh. Dahil nga ang kakasuhan mo ay yung dating speaker na pinsan ng presidente. No, ikalawa, yung sinabi kahapon ni Mike Defensor na nagdala kay Gutesa, kay Marcoleta sa Blue Ribbon hearing, parang hindi ganun katotoo na siya ay nasa custody ng Marines. In fact, nag-issue ng statement this morning ang Philippine Navy. Sabi niya, wala yan sa Armed Forces, wala sa Navy, wala sa Marines. Sinabi na nila. So, ang tanong, what's happening there? What's happening there? Nasaan na ba talaga si Gutesa? Ang sabi naman ni Senator Ping Lacson, ipoproduce daw, iimbitahan daw sa November 14. No? So, ano yung sasabihin ni Gutesa? Pangangatawanan ba niya yung testimony niya dati? Pero actually, sinabi na sa atin ni Ping Lacson, di ba? Sabi niya, he took his oath eh. Kaya that testimony stands. Kahit kung ano, whatever the controversy over the affidavit, basta nag-swear siya sa harap ng Senado, so yung testimony niya na eksakto daw dun sa affidavit, yun, it will stand. Unless bawiin niya. Unless bawiin niya. Niya. Although, inimbita na daw siya ni Ping, di ba? Tapos, sabi ni Senator Lacson, pinaimbestigahan din niya yung mga detalye. Detalyado kasi yung affidavit eh. Papatawag niya yung mga trabahador dun sa lugar yung na construction firm. Na habang ginagawa ay dinala daw yung napakaraming papatawag niya, ganon. Saka yung gate, yung guard sa gate. Saka dapat siguro magdala sila ng maleta, no? Medyo maliit yung maletang yun for the amount. Iisip ko nga, 50 million sa isang maleta, parang hindi kasya. Tinatanong ko yung mga banker. Sabi nila, medyo, kahit yung pinakamalaki nun, no? First class yun, no? Tapos, yun nga, yung guard sa gate, siyempre may logbook yan. No, gusto niya Senator Ping Lacson, kunin yung logbook para makita meron ba talagang pumasok ng mga ganito sa ganitong araw, no? So yan yung alam mo naman si Senator Ping, investigador yan. So hindi niya papalampasin yan.